Whoop! So what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. Puti kang ano nang liwanag na 5:40 pa lang. So 5:40 AM. Welcome to another video, another week. Napakaganda na ng physics update ko. So nagbunga na yung parang cut natin. So nakikita na natin or visible na talaga yung changes dun sa cut natin boys. Yan. So bagot, kala ko may sakit ka. Napaka-solid, nakaka 11 weeks in na tayo. And saktong-sakto sa timeline. 250 pa din yung calories natin, pero malapit na bumaba yan. Ito na si Brogot. Kala ba may sakit ka? Di ba absent ka? Brogot, Calvin Brogot. Si Calvin Brogot may sakit to. Nagpaparesetamol. Hindi man. Murat, narinig ko kahapon. Ano lang yung rinig? Hindi ko naman. Kalang birthday mo ngayon, Got? Dati, G? Ah. Ano to? Kala mo. So, ayan boy. Sa mga nag-cut dyan nung January, sigurado maganda na rin yung progress nyo. So, tuloy-tuloy nyo lang. Or if hindi pa ganun kaganda, tapos kinukumpara nyo yung progress nyo sa iba, huwag nyo ngayon kumpara kasi iba-iba naman tayo ng genetics. Unang-una genetics, tapos muscle mass. Kaya mas mabilis mag-burn ng fat yung iba sa inyo kasi mas mataas yung muscle mass nila. Kasi yung iba dyan, masipag lang pag nagka-cut, pero kapag nagbabal, napakatamad. So pinagsasabay nyo yung gaining phase tsaka yung cut. Teka lang. Yan. Ba't tayo mag-focus? Ayan. Pinagsasabay nyo yung gaining phase tsaka cutting phase nyo. So tandaan nyo lagi boys, the more muscle mass you have, the faster you will burn fat. Kasi thermogenic yung muscle boys. So kapag anong tawag dito? Kapag mataas yung muscle mass nyo, syempre laging mainit yung katawan nyo. Yung muscle nyo laging kumakain ng calories yan. Parang ganun siyang i-explain. So yun. Murat durut-durut kaya. Yun, kailangan mag-gain kayo ng maraming muscle mass para mas madali yung cut nyo. Okay, pero if ever naman wala pa kayong ganun muscle mass, tas nagsimula kayo ng fitness journey nyo, cut agad or diet agad, okay lang din naman. So tiyagain nyo lang. Hindi, wag nyo lang ikumpara yung progress nyo sa iba. So alis na kami boys. Ano na, 5:43 na, 3 minutes na ako nagsasalita. Ano si Billy, pinaihi ko lang kay Boss Neg. Bro, ito si Calvin Brogot, ang bata. Dati bata pa to, ngayon ano na to, damulag na eh. Kilala mo si damulag? Okay boy, week 12 starting point or naka 11 weeks na tayo complete. So ito na yung simula ng week 12 natin, Golden Retriever update. Para makikita ko rin kung gano'n siya kabilis lumaki. Siya, lumaki, haba ng paa. Si Laylay. Ang sabihin na sa labas kasama si Boss Nate. Nagluluto na ng meal prep ko. Yung sit na tayo. Side. Back. Saan ang balat ko dito? Dito yung sumenta ko sa motor. Yan pala. Side. Legs. Legs.
168.4. Ingay ah. Tara, labas na tayo. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Okay boy, so tapos na tayo mag-workout. Nakita nyo yung mga konting workout ko na may music. So push day tayo ngayon. And ayun boy, talking about progress, napakagulo kasi ni Calvin Brogot kanina. So ayun, pag-uusapan nga natin yung pag-progress ng physique or ng mga fitness journey natin boy. Again, uulitin ko, iba-iba tayo lahat, per individual, iba-iba tayo. So same approaches, calorie deficit, weightlifting kung gusto nyo maging aesthetic, kung gusto nyo mag-lose lang ng weight, calorie deficit. Pero yung pag-progress or yung paano bang itawag yun, yung paano mangyari sa physique natin. So per individual, iba-iba yan. So 1:1 tayo boy. Pasensya na, madilim. Hindi pa kasi ako nakakakita nung ano, hindi ko talaga alam yung tawag yung nilalagay sa camera. Ayun, 1:1 nga tayo boy. So iba ka, iba ako, iba siya. Parang ganun, di ba? So yung logic nun. So malayong malayo na i-compare natin yung progress natin sa iba. So bibigyan ko na lang kayo ng key points or tips kung ano yung mga dapat nyong gawin, dapat iwasan, ganyan. So unang-una boy, number 1 tip, pinaka number 1 tip ko sa lahat ng gustong magkaroon ng magandang progress is stay away from stress boy. So yun yung pinakaunang-unang tip ko. Iwasan nyo yung ma-stress. Promise ko sa inyo boy, sobrang ganda ng magiging progress nyo kapag napakalayo nyo sa stressful na buhay or stressful na nangyayari, or hindi nyo lahat po problemahin, ganun. Defender, putang ganda. Sorry, ayan. So ayan, stay away from stress as much as possible. Talagang iwasan nyo yung stress. So if it's out of your control, wag nyo nang problemahin boy. Kung di nyo kayang kontrolin,
Kasi kasama naman talaga yung mga problema sa buhay. Pero syempre, lahat ng problema may solusyon naman yan. Mahirap man, kayang-kaya naman yan, boy. So yun lang, number 1 tip ko, stay away from stress. Tapos boy, pangalawa, find a fitness program that you can enjoy, boy. Okay, so hindi naman natin maiiwasan gawin yung mga basic principles tulad ng pagbubuhat ng weights, pagka-cardio, kung gusto natin magkaroon ng magandang progress, boy. So hahanapin nyo yung program na mag-e-enjoy kayo para ma-adhere nyo siya long term. So magawa nyo siya long term, di ba? So dapat na-e-enjoy nyo. Kung hindi nyo na-e-enjoy, paano nyo gagawin yung pag-gym, pag-exercise ng pangmatagalan, di ba? So nag-exercise kayo para sa end goal lang, hindi nyo na-e-enjoy yung process, kumbaga. So lagi lang kayong nakatingin sa end goal, kung ano na yung magiging result nyo araw-araw. Tinitignan nyo yung timbangan, hindi ka naglulus ng weight, ganon. So hindi masamang tumingin sa timbangan, hindi ko naman sinasabing masama tumingin sa timbangan. Kaso yun nga, araw-araw ang goal nyo is mag-lose ng weight sa scale, di ba? Kung ganun yung mindset nyo, pag hindi naglo-lose, nagkakaroon kayo ng mental breakdown. So again, hanap kayo ng program. And cardio kasi talagang hindi enjoyable yung cardio long term, kaya kailangan medyo masay, yun, tiis-tiis talaga pag cardio. Pero program, lifting program, weightlifting program, hanap kayo ng ma-enjoy nyo. Okay, daming program dyan. Bro split, push-pull legs, upper lower, full body, diba? So napakadaming program dyan. Shit, bro. Yun. So yun yung pangalawa kong tip sa inyo. Pangatlo, syempre, nutrition, calorie deficit nga, diba? So kailangan natin mag-control sa food. So ang pinipreach ko kasi dito is IIFYM, or if it fits your macros. So basta pasok sa calories and macronutrient goals nyo, is pwede nyong i-consume. So syempre, as much as possible, stick pa din sa whole foods, boy. And konting treats siguro, mga processed food, ganyan. Pero wag puro processed food kasi hindi sila satiating or hindi nakakabusog, boy. Okay, so hindi masamang kumain ng masarap, basta pasok. Kumbaga, what gets measured gets managed, diba? So kung ano yung kaya nyo, yung nasusukat nyo, ma-manage nyo, hindi yung sobra-sobra. Okay, so yun. If it fits your macros, gumamit kayo ng food scale, tsaka tawag dun, MyFitnessPal app or yung mga ibang app. May sinasabi silang app sa akin, kaso ba't pa ako magpapalit, diba? Kung ano na, parang gamay ko na yung MyFitnessPal. Yan. So pwede kayong mag-track ng calories lang, see to it na mataas yung protein na nakakain nyo, or yung protein na nai-intake nyo as much as possible. At least 0.8 grams per pound of body weight. So kung gusto nyo ng safe, 1:1, 1 gram of protein per pound of body weight. So yun, ganun lang, napakadali, boy. Huwag kayo masyadong magproblema. So yung number 3, nutrition, diba? Number 4, pwede kong matip sa inyo is huwag kayong ma-stress kung hindi kayo nakakainom ng mga supplements na kamukha sa mga idol nyo. Hindi porket nakakainom sila ng supplements, whey protein, creatine, pre-workout, fat burners, vitamins na pinopromote nila, is hindi na kayo magpo-progress, boy. So plus lang yun kung may supplements ka, may pambili ka na supplements. So kailangan i-manage mo pa rin yung kaya ng bulsa mo, yung finances mo. Syempre yung pagkain, boy, is consumable yan. So daily kumakain tayo, so kailangan
ginagastusan natin yan. Medyo ginagastusan natin yan. So hindi naman completely na kailangan nyo na sobrang perfect, di ba? So kung perfect yung ginagawa nyo, magpe-prep ba kayo? Mag-compete pa kayo ng bodybuilding? Hindi naman, di ba? So kailangan lang shoot na shoot lang sa banga. Kung ano, kumbaga yung yung life nyo, tapos yung kasya lang sa budget nyo. Kasi wag nyong ipilit yung hindi nyo kaya, boy, kasi hindi rin yun magtatagal. Kunwari, pipilitin mong makabili ka ng supplements, pipilitin mong makakain ka ng mga beef, ganyan, salmon. So pinakamurang source of protein kasi natin sa Pilipinas, chicken breast, yung pinaka lean protein. So kung pipilitin mo yung katulad sa mga idol mo, boy, mahirap i-sustain yun. Hindi siya sustainable, kumbaga, di ba? So yun, manage your gastos, di ba? So yun, napakadali lang talaga, boy. Kumbaga, ang pinaka number 1 factor lang dito sa pagpapaganda ng katawan is discipline, okay, and consistency. Wala nang iba. Dati, boy, okay, share ko lang din sa inyo kasi andito na tayo sa amin. Maarte din ako sa pagkain. Kakagaw, bro. Maarte din ako sa pagkain, boy. Maselan din ako sa mga foods. Kumbaga, kung walang lasa, kung di ako nakakapag-prep ng mga masasarap, kung wala akong treats, hindi ko kaya mag-diet, boy. Kahit na nag-fitness pal ako, ganyan. So kung hindi masarap, hindi ko masyadong ini-enjoy, di ba? So ngayon kasi sobrang boy, sobrang parang nag-mature na ako. So ang ginagawa ko na is syempre kung ano yung pinaka magiging mabilis para sa akin, yung pinaka easy, ganun. So ano yung pinaka basic. Kaya lahat ng food ko sa whole day, prep na, umaga pa lang. Kaya kakain-kain na lang, ganun. Hindi na ako masyadong problematic sa mga factors na mahirap. So boy, ayan, nandito na tayo sa bahay. Paparada na ako. Paalam na sa inyong lahat. Andito na si Billy, kanina pa naghihintay kasi nasa labas siya. Maraming salamat. Kita kita sa next clip. Basic. Bill, bro. Lay. Kaya nga yan. Pati nang dinabak. Mama. Lay. Isa ka bang mabaleng? Billy. Uy! Tinulak sa tubig. Nag-dive. Kitang-kita. Ang kasalbayan ni Billy, bro. Bill, anong ginagawa mo sa asawa mo? Pinapalaki nga natin yan para magkaroon ka ng asawa. GT got 1, Sabrina. Sabrina Ionescu. Pegasus ni Boss Neg. Asan si Boss Neg? Wala pa. Oras. Focus. Yan, 5:58. Let's go. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me.
best friend for 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. Boy, ilang clip yung nakita nyong workout. So, back day pala tayo ngayon. Di ko ata nasabi or di man ata ako nakapag-film kaninang umaga. So yun, back day tayo ngayon. Ilang clip lang yung nakita nyo. And fatigue is kicking in, boy. So, madali na ako mapagod. Yun, madali na ako mapagod. Kaya kailangan ko nang mag-focus sa gym. Ngayon ko nag-gauge talaga na nagta-take effect na yung deficit. And kailangan kong i-maximize ngayon yung pag-workout. So kailangan hindi ako mag-regress masyado or hindi masyadong mabawas yung mga strength ko sa lifts. Kung hindi, that will result to muscle mass, boy. Okay, so hindi na natin nagagawa yung dati nating lifts or intensity sa mga workouts. Kaya matik, liliit ng konti yung muscle mo kung hindi mo masusustain yung dati mong lifts. So yun yung nagre-result sa muscle loss kapag humihina ka na. Kasi yun nga, humihina na din yung muscle mo, diba? Hindi mo na nasusustain yung dati mong strength. So as much as possible ngayon, focus lang ako sa workout. Hindi na ako magsa-cellphone, ganyan. Sa workout lang, para as much as possible maganda pa din yung result. Kasi boy, okay, nasa ano na, pag-deficit kasi nasa survival mode yung katawan natin. Ano ba yung survival mode na yan? Diba? Tatanong nyo. Yung katawan natin, ang goal niya lang is mag-survive. Okay? Hindi naman niya goal yung makip yung muscle or maging aesthetic ka, boy. So ang goal ng katawan mo is mabuhay ka. So yung survival instinct, kumbaga, diba? So kung marami kang excess na muscle mass, boy, tapos low fat ka na lang or low body fat percentage ka na lang, syempre yung low body fat percentage mo na yun, as much as possible i-hoard yun ng katawan mo. Tapos meron kang madaming muscle mass. So ang gagawing nutrient supply ng katawan mo is yung muscle mass mo. Kaya nagre-result sa catabolism or muscle loss yung calorie deficit kapag hindi tama yung ginagawa mo or kapag hindi mo na nasusustain yung strength mo, tulad ng sabi ko sa inyo. Kaya as much as possible ngayon, ang primary goal ko, ayan, is hindi ako humina masyado. Kasi matik, boy, hihina ka. Fatigue is kicking in. Tsaka may konting-konting gutom na, boy. 2 to 50 pa naman yung calories ko. Kaso nga lang sobrang taas ng NEAT ko. Yan, so 10,000 steps pa din naman yung ina-average ko sa watch. Kapag naka 10,000 steps na ako sa watch, aalisin ko na yung watch. Yun, so ma-average pa rin ako ng siguro 15. Yan, 15,000 steps daily. Tapos NEAT, non-exercise activity thermogenesis, mataas din yung NEAT ko, kaya ganun siguro. Kaya napapagod ako mabilis, tapos medyo may gutom na. Ayan. So kailangan tayo mag-thrive dito sa nangyayari sa atin. Kailangan mas galingan pa natin para mas makapag-produce pa tayo ng result. Hindi yung kapag ka napapagod na, susuko, nagugutom na, kakain, diba? Kailangan mas i-challenge natin yung sarili natin. Doon yung ano eh, dun sa mahirap, dun lalabas yung pinakamagandang result. Ayan. Pero yung ano, wala pa naman akong anger issues katulad ng iba. Na si kunwari si Kalbo, sample ko lang sa inyo, nag-chat sa akin na susuntukin niya na daw yung kaklase niya kasi napipikon. Eh, Canadian yata yung kaklase nun, ni Joel. Yan. So nangungopya daw yung kaklase niya, ayaw niya pakopyahin. So yun, wala pa naman ako sa state na pikon ako or mainitin yung ulo ko sa tao na to the point na susuntukin ko na ganun. So medyo naaasar tayo pero hindi pa naman yung ano. Siyempre maaasar ka sa mga taong inconsiderate pero hindi pa naman dun sa point na mainit agad yung ulo. Ayan. So siguro when the time comes na mababa na talaga yung calories, madaling uminit yung ulo. Pero inaano ko pa din,
iniisip ko pa din na choice ko naman na mag-deficit or mag-cut, diba? So, lagi yun din. Yun yung tip ko sa inyo. Lagi nyong iisipin na nagugutom kayo, napapagod kayo dahil sa sarili nyong decision making or sa sarili nyong kagustuhan. So, wala naman pumilit sa inyo na mag-deficit kayo or mag-cut kayo, diba? Kailangan nyong kailangan nyong isipin lagi yun. Hindi reason yung nagugutom ka, pagod ka para maging kupal sa ibang tao, boy. Yan, lagi nyo tatandaan yun. Kayo yung naglagay sa sarili nyo sa sitwasyon na kung nasan kayo. Tsaka privilege yan, boy, kasi kita mo kahit na may option ka na kumain, di ba? May option ka na hindi na mag-gym, pinipili mo pa din yung mag-gym. Okay, hindi lahat kayang magkaroon ng time sa gym. Tapos hindi lahat kayang bumili ng mga pagkain na nakakain nyo, or yung kunwari chicken breast, ganyan, beef, salmon. Hindi lahat may ability na bumili ng ganyang mga pagkain, boy. Kaya privilege yan. Lagi nyong iisipin yun na blessing yung mga ganyan. Hindi dahilan kung bakit gagawin yung masama yung sarili nyo, boy, or kung magiging kupal kayo. Naisip ko lang kasi dati di ba, ang tinatanong ko lagi sa sarili ko kapag nagdi-deep diet ako is what am I doing this for, di ba? Parang gano'n yung ba't ko ba ginagawa yung ganito? Ba't ba ako nagpapakagutom? For what purpose? Para saan ba to? Ganun. Pero ngayon, syempre, wala na akong ganun. Wala na yung mental well-being ko sa ganun. Gusto ko lang mag-enjoy. Pag hindi ako nag-enjoy, hindi wag kong gagawin. Diba? Napaka-basic lang. Uwi na muna ako, boys. Low bat na yung camera. Namumula na yung battery. So, lagi nyong iisipin, mag-enjoy. Do what you wanna do. Tapos don't be an asshole. Kumbaga, huwag kayong maging kupal. Alam, boys, dito ko na siguro din tatapusin yung vlog kasi dami ko nang nasabi sa vlog na to. Magkikita-kita na lang tayo sa susunod na kabanata, sa next physics update. Mas wasak na naman compared dun sa week ngayon. Tapos yung aso ko mas malaki na compared sa week ngayon. Ang bilis lumaki nun ni Laylay kasi napakatakaw. Yan, boy, maraming salamat sa panonood. Like and subscribe kung nag-enjoy kayo sa video natin. And Samsulek, comment down below, boy, pala, bago tayo magpaalam sa isa't isa talaga. Anong pangalan nung nilalagay sa windshield na lalagyan ng camera or sa dashboard para hindi masyadong awkward yung angle or hindi masyadong pangit yung angle. Yun lang, boy. Let's go. Basic. Ito yung tunay na basic.